Hindi talaga madali ang maging isang magulang, lalo na kung mayroon tayong pangarap para sa ating mga anak. Pero ang tanong, hanggang saan nga ba tayo dadalhin ng mga pangarap na ito? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng lalaking si Antonio. Dolores! Lumabas ka dyan! Isang napakalakas na boses ang gumising kay Antonio. Noong buksan niya ang pinto, tumambad sa kanyang harapan ang galit na muka ni Aling Susan. O, Aling Susan, ano pong sadya niyo dito? Hindi pa po kasi nakakauwi ang asawa ko eh. Pakisabi dyan sa magaling mong asawa na magbayad naman siya ng utang niya. Ang sabi niya sa akin, sa katapusan kayo ng buwan magbibigay. Pero hanggang ngayon, pinapaasa niya pa rin ako. Aba naman, maya naman kayo. Kayo na nga itong nangutang sa tindahan ko. Kayo pa itong may ganang taguan ako. Mga walang utang na loob. Malakas na sigaw ng matanda. Pero Aling Susan, hindi naman po kayo tinataguan ni Dolores. Dahil nasa karindere lang po siya at nagtatrabaho. Aba, talagang pinagtatakpan mo pa ang asawa mo? Pati ikaw, Antonio, ang dami niyong dahilan. Bakit kaya hindi niyo na lang ako bayaran sa utang ni Dolores? Bago pa ako tumawag ng barangay, tapusin niyo na to. Masyado niyo nang inuubos ang pasensya ko. Aling Susan, magkano po ba ang utang ng asawa ko sa inyo? 3,000. Kung hindi mo yun mababayaran ngayon, mas lalo lamang lalaki ang tubo at mababaon kayo ng utang sa akin. Hindi rin ako titigil na bumalik dito para singilin kayo. Sisiguraduhin ko talaga na mapapaya kayo sa mga kapitbahay natin. Walang humpay na sigaw ng matanda. Kinuha ni Antonio ang kanyang lumang wallet at nakita niya na 2,000 lamang ang laman nito. Pinag-ipunan niya ang perang ito mula sa pagtatrabaho bilang construction worker. Panggastos sana ito sa panganay nilang anak na si Joseph sa eskwelahan. Pero sa sitwasyon nila ngayon, mukhang mabibigo na naman siya na bigyan ng pera ang kanyang anak. Ano na, Antonio? Magbabayad ka ba? O paghihintayin mo lamang ako dito? Naiinip na sambit ni Aling Susan. Aling Susan, 2,000 na lang po kasi ang pera ko dito eh. Baka naman po pwede. Sa susunod na linggo na lamang po ulit ang kulang. Nakikiusap na sagot ni Antonio bago galit na kinuha ng matanda ang pera mula sa kanyang kamay. Sige na nga. Basta susunod na pumunta ako dito, ihanda nyo na ang pambayad nyo sa akin ha. Dahil kung hindi, mag-ieskandalo talaga ako dito. Noong makaalis na ang matanda, kitang-kita ni Antonio kung paano siya pagtawanan at pag-usapan ng kanilang mga kapitbahay. Subalit, katulad ng madalas niyang ginagawa, hindi na lamang niya pinapansin ang mga yun. Sa halip, hinintay na lamang niya ang kanyang asawa. At noong makarating ito, nagkaroon nga sila ng masinsinang pag-uusap. Pasensya ka na kung hindi ko sinabi sa iyo na nangutang na naman ako. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko, Antonio eh. Madalas tayong kinakapos. Kahit pa magtulong tayong dalawa sa pagkaayod, hindi pa rin yung sapat bilang panggasto sa pang-araw-araw natin. Naiiyak na sambit ng asawa niyang si Dolores. Baka sa mukha nito ang matinding pagod. Kumuha ng tubig si Antonio at iniabot sa kanyang asawa. Pasensya ka na rin, Dolores ha, dahil napakahirap ng buhay natin ngayon. Hayaan mo, magtatrabaho na lang din ako kahit gabi. Huwag kang mag-alala, Dolores. Makakaraos din tayo. Dugtong pa nga niya para patahanin ang umiiyak na niyang asawa. Sana nga lang talaga, Antonio, kayanin natin ang mga pagsubok na ito. Hindi rin ako susuko
alang-alang sa mga anak natin. Positibong sagot ni Dolores. Napaiyak na lamang din sa tabi si Antonio. Dahil sa kalagayan ng kanyang pamilya, hindi niya maiwasang sisihin ang kanyang sarili dahil ganito kahirap na buhay ang naibigay niya sa kanila. Sa tuwing walang-wala sila, madalas ay 1 o 2 beses na lamang sila kumakain sa araw-araw. Sira at butas na rin ang kanilang bahay at hindi sila makatulog sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Pero sa kabila ng hirap na dinadanas ng kanilang pamilya, nananatili pa nga rin siyang isang matatag na haligi ng tahanan para matutunan nga rin ito ng kanyang mga anak at mas lalo nga sila magsikap sa pag-aaral. Subalit, isang gabi, habang namomroblema siya kung saan niya kukunin ang pambayad nila ng kuryente at tubig, lumapit nga sa kanya ang kanyang isang anak na si Joseph. "O anak, gising ka pa pala. Ito nga pala ang pera na kailangan mo para sa proyekto mo." Nakangiting alok ni Antonio. Pero nanatiling tahimik ang kanyang anak na parang may malalim itong iniisip. "Anak, may problema ka ba? May umaaway ba sa'yo sa eskwelahan?" Kaagad na umiling si Joseph sa kanyang tanong. "Tay, may sasabihin lang po sana ako sa inyo. Pero sana po, huwag po kayong magagalit." Malungkot na sambit nito. "Ano naman yun anak, Joseph?" "Tay, gusto ko na po sanang tumigil sa pag-aaral." Nawala ang ngiti ni Antonio dahil sa mga salitang narinig mula sa kanyang anak. Sa 3 magkakapatid, alam niyang si Joseph ang may pinakamataas na pangarap. Bigla niyang naalala ang mga kwento nito na madalas nga nitong sinasabi noon. Gusto nitong makapagtapos ng pag-aaral nang sa ganoon makapagpatayo nga siya ng isang negosyo. Pangarap nga ni Joseph na may ahon nga sila sa hirap. "Anak, bakit mo naman sinasabi ang lahat ng yan? Mataas ang tingin sa'yo ng mga kapatid mo at ikaw ang tinutularan nila, kaya nag-aaral din sila ng mabuti. Ano ba talaga ang problema? Magsabi ka sa akin anak. Gusto mo bang kausapin namin ng nanay mo ang guro mo para hindi ka naapihin ng mga kaklase mo?" Nag-aalalang paliwanag ni Antonio, pero nanatiling malungkot ang mukha ng kanyang anak. "Hindi naman po yun ang problema. Wala rin naman po akong pakialam sa mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa akin, tay. Gusto ko lang po talagang tumigil ng pag-aaral para po matulungan kayo sa pagtatrabaho. Hindi ko na po kasi talaga kayang makita na nahihirapan kayo ni nanay at minamaliit ng mga kapitbahay natin." Pagkukwento pa ni Joseph na mas lalong nagpaantig sa puso ni Antonio. Marahan niyang hinaplos ang buhok ng panganay niyang anak para iparamdam dito na magiging maayos din ang lahat. "Anak, mahalagang makapagtapos ka ng pag-aaral para hindi mo na muling maranasan pa ang ganitong klase ng buhay. Kapag may sarili ka ng pamilya, alam kong gustong-gusto mong matupad ang lahat ng mga pangarap mo. Kaya nga nandito kami ng nanay mo para suportahan ka. Huwag mo na kaming isipin dahil nagtutulungan kami ng nanay mo. Mas pagtuunan mo na lamang ng pansin ang pag-aaral mo. Malapit na nga rin ang exam mo, di ba?" "Opo, tay. Sa susunod na linggo na po ang exam ko." "Kaya sige na anak, tanggapin mo na ang perang ito. Kapag nagka-bonus ako sa trabaho, dadagdagan ko pa yan." Masayang sambit ni Antonio sa kanyang anak. "Maraming salamat po talaga, tay. Huwag po kayong maglala. Darating din po ang araw na masusuklian ko lahat ng paghihirap niyo ni nanay para maigapang kami magkakapatid sa pag-aaral." Umiiyak, ngunit nakangiting sagot ni Joseph
At pagkatapos ay mahigpit na niyakap ang kanyang ama. Matapos ang masinsinang pag-uusap, mas lalong nagkaroon ng lakas ng loob si Antonio para magsumikap sa buhay. Sa umaga, nagtatrabaho siya bilang isang construction worker. At sa gabi naman, sumasayday naman siya bilang isang taxi driver. Hindi nga rin tumitigil ang kanyang asawa sa pagtatrabaho bilang helper sa isang karinderya. Sobrang hirap nga talaga ng kanilang sitwasyon at halos sumuko na rin ang kanilang mga katawan sa pagod. Pero nagbubunga naman yun sa tuwing umaakit sila sa entablado para sabitan ng medalya ang kanilang 3 anak. Isang araw, noong maagang matapos ang trabaho niya sa construction, napagpasya ni Antonio na sunduin ang kanyang mga anak sa eskwelahan. Alas 4 pa lamang ng hapon, ay nag-aabang na nga siya sa labas ng eskwelahan. Subalit, salip na masasayang muka ang sumalubong sa kanya. Nagulat na nga lamang si Antonio noong marinig niya ang boses ng kanyang panganay. Umiiyak ito ngayon habang pinapagalitan ng isang babae. Sa sobrang pag-aalala, mabilis nga itong lumapit sa kanya. "O anak, ano nangyari?" Mabilis na niyakap ni Joseph ang kanyang ama noong makita niya ito, habang walang tigil sa pag-iyak. "Ikaw ba ang tatay ng batang ito?" Hindi na ako magtataka kung bakit lumaki ang magnanakaw. Itsura mo pa lang, mukha na kayong isang kahig at isang tuka. Gipit na gipit ba talaga kayo? Kaya napipilitan na kayo na kumapit sa patalim? Nakapamayawang na sambit ng babae. Diring-diring nga ang itsura nito noong makita si Antonio. Sa sobrang kasabikan kasi ni Antonio na makita ang kanyang mga anak, hindi na nga siya nakapagpalit pa ng damit. Maputik ang kanyang mga paa at ang suot niyang tsinelas. Hindi na nga rin siya nakapagpalit pa ng malinis na damit. "Mawalang galang na po, ma'am. Hindi po magnanakaw ang anak ko." "Opo, mahirap lang kami. Pero sinisikap ko at ang asawa ko na palakihin ang mga anak namin na mayroong mabuting kalooban. Kaya wala rin po yung karapatan na sabihin ng ganyan ang mga anak ko." Paliwanag ni Antonio. Pero mas lalo lamang siyang pinagtawanan ng matapobreng babae. "Kahit ano bang paliwanag mo, hindi magbabago ang katotohanan na nagpalaki ka ng magnanakaw. Sino pa bang kukuha ng wallet ko? Kitang-kita ko. Siya lang din naman ang tanging dumaan sa harap ng kotse ko. Ang mabuti pa, isauli niyo na yun bago pa ako tumawag ng mga pulis." Duktong pa ng babae na mukhang hindi titigil sa pag-ieskandalo. "Ma'am, hindi naman po tama yan. Masama po ang mambintang. Lalo na rin po at wala kayong sapat na pruweba. Mas mabuti nga pong tumawag na kayo ng mga pulis para magkaalaman na po tayo dito. Itataya ko po ang buong pangalan ng pamilya ko, alang-alang sa anak ko. Sigurado po ako na palaki ko po siya ng tama, kaya hindi po niya magagawa na magnakaw." Sandaling natahimik ang babae dahil sa mga salitang sinabi ni Antonio. Hindi niya inaakala na hindi magpapatalo ang mahirap na lalaking ito. Mas lalo nga lamang din siyang napahiya sa harap ng maraming tao noong sumigaw ang tauhan niya at sinabi na nakita na nga niya ang nawawala nitong wallet. "Masyado po kayo masakit na magsalita sa anak ko. Dapat lamang po talaga na humingi kayo ng tawad sa kanya." Pagpapakumbaba ni Antonio. Pero mas lalo nga lamang siyang tinarayan ng babae. "At bakit ko naman gagawin yun? Hindi ako bababa sa level nyo. Napakalabong mangyari niyan. Tignan nyo nga mga itsura nyo. Dapat lamang talaga na hindi kayo nire-respeto." Matinding awa talaga ang naramdaman ni Antonio sa panganay niyang anak. Dahil sa napakamurang edad pa lamang nito, naranasan na nga niyang maliitin
at sigaw-sigawan ng ibang tao. Gustuin man niyang protektahan ang kanyang mga anak, hindi pa rin sapat ang mga ginagawa niya dahil mahirap lamang sila at wala siyang bagay na maipagmamalaki. Noong makaalis na nga ang matapobreng babae, muling hinarap ni Antonio ang kanyang anak. Kalmado na nga ang lagay nito ngayon at tumigil na nga rin sa pag-iyak. "Joseph anak, ayos ka lang ba?" Hindi inaasahan ni Antonio na masisilayin nga niya ang ngiti ng kanyang anak matapos ang lahat ng mga nangyari. "Napakatapang niyo po, tay. Marami pong salamat sa pagtatanggol mo sa akin." "Walang anuman anak. Pasensya ka na rin. At dahil sa kalagayan ng pamilya natin, napakaraming beses na kayong minamaliit ng ibang tao. Kung nakapagtapos lang siguro ako ng pag-aaral ko noon, posibleng hindi ganito kahirap ang buhay natin." Mangiyak-iyak na paliwanag ni Antonio. "Tay naman, huwag mo na pong sisihin ang sarili mo. Kahit kailan po, hindi po ako nagkaroon ng pagsisisi na kayo po ang naging tatay ko. Sa katunayan nga po, sobra-sobra pa ang pasasalamat ko sa inyo ni nanay dahil pinalaki niyo po kami na may kabutihan sa puso. Konting tiis na lang po, tay. Makakaahon din po tayo. Makakabawi din po ako sa inyo." Positibong sagot ni Joseph na siyang mas lalong nakapagpawala ng pagod na nararanasan ni Antonio. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na dumating sa kanilang pamilya, ginawa nilang inspirasyon ang bawat hirap at pait para magsumikap at magtagumpay sa buhay. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting gumagaan ang kanilang kalagayan. Nakapag-ipon ng mag-asawa para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. At makalipas ang napakaraming taon na pagtapos na nga nila ng pag-aaral ang kanilang mga anak, na ngayon ay mayroon na nga rin magagandang trabaho at maayos na nga rin ang kanilang buhay. Isang umaga, isang hindi inaasang sorpresa ang bumungad sa mag-asawa. Sa gitna ng kanilang tahimik na bahay, tinipon sila ng kanilang 3 anak. Hindi talaga napigilan ni Antonio at Dolores ang pagpatak ng kanilang mga luha nang ipakita na nga ng kanilang mga anak ang kanilang regalo na isang bago at magarang bahay. Nanginginig ang kanilang mga kamay sa labis na kaligayahan at pasasalamat. "Nay, tay, simula po sa araw na ito, dito na po tayo titira. Hindi nyo na rin po kailangan pa magtrabaho ni nanay. Dahil sapat na rin naman po ang kinikita namin magkakapatid. Sobra-sobra pa nga po eh." Nakangiting sambit ni Joseph. "Tama po ang sinabi ni kuya. Tandaan nyo rin po, kung may gusto rin po kayong bilhin, sabihin nyo lamang po sa amin." Dugtong naman ng bunsong anak na si Joshua. "Maraming salamat mga anak. Nagustuhan namin ng tatay nyo ang sorpresang ito. Sa wakas, hindi na rin tayo problema sa tuwing umuulan dahil may bago na tayong bahay. Komportable na ang bahay na sisilungan natin." Hindi makapaniwalang sambit ni Dolores. "Meron nga rin po pala kami mga pinamili ng mga bagong damit para sa inyo. Simula po ngayon, pwede nyo na pong hindi suotin ang mga luma nyong damit." Pahayag naman ni Jonas, at pagkatapos ay binigay sa mga magulang ang kaliwat kanang paper bags, laman ng mga damit na kanilang mga pinamili. "Naku naman mga anak, masyado na kayong maraming binibigay sa amin." Naluluhang sambit ni Antonio habang binubuksan ang mga regalong natanggap. "Sa susunod mga anak, huwag na kayong mag-abala pa. Nabilhan kami ng nanay nyo
ng mga mamahaling damit katulad na lamang nito. Dahil masanay talaga kami sa simpleng kasuotan lamang. At isa pa, dito lang din naman kami sa bahay at wala kaming ibang pupuntahan, kaya hindi namin ito magagamit. Mahabang paliwanag ni Antonio, kaya kaagad nga rin silang nilapitan ng kanilang mga anak. Simula pa lamang po ito, mas lalo pong aasenso ang pamilya natin. Kung hindi naman po dahil sa pagsisikap ng dalawa, hindi po ako makapagpatayo ng sarili kong negosyo. Hindi ko po matutupad ang mga pangarap ko. Hindi rin magkakaroon ng magagandang trabaho ang mga kapatid ko. Lahat po ng tagumpay namin magkakapatid, utang po namin yun sa inyo, Nay, Tay. Kaya sa tuwing may regalo po kami sa inyo, sana naman po, huwag nyo na pong tanggihan. Dahil karapat-dapat lamang po yun sa inyo. Paliwanag ni Joseph na mas lalong nagpaiyak kay Antonio at Dolores. Pakiramdam nga nila ay sila na nga ang pinakamaswerteng magulang sa mundo dahil bukod sa pagkakaroon ng mga mapagbigay na anak, likas nga rin na mapagmahal ang mga ito. Wala nang mahihiling pa si Antonio sa puntong ito dahil sobrang biyaya na nga ang natatamasa ng kanilang pamilya. Kaya naman, nang sumapit ang kaarawan ng kanyang panganay na anak, lubos nga talaga niya itong pinaghandaan. Nagluto siya ng mga pagkain na paborito nito simula pagkabata. Plano niya itong dalawin at sorpresahin sa restaurant na pagmamay-ari nito. Kaya maaga pa nga lamang ay naghanda na nga siya para bumiyahe. Hindi mapakali sa sobrang pagkasabik si Antonio habang naglalakad siya patungo sa sakayan. Lahat ng mga tao na kanya nakakasalubong, kahit na hindi niya kilala, walang pag-aalinlangan niyang binabati at nginingitian. Gusto niyang ibahagi sa ibang tao ang kasiyahang nadarama niya. Subalit, sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi niya lubos sa kalain na mapuputol ang tuwang nararamdaman niya noong mayroon nga siya makasabay na isang malditang babae sa bus. Kitang-kita niya kung paano nga siya pandirian ng babaeng ito. Sa dinami-dami naman ng tatabihan, oh. Bakit dito ka ba sa tabi ko? Sigurado ka ba? May pambayad ka sa bus? Halos pasigaw na tanong ng babae. Kaya't napatingin nga sa kanila ang ilan sa mga pasahero. Oo naman iha. May sapat naman akong pambayad. Dadalawin ko lang naman sana ang anak ko. Ikaw lang din kasi ang pinakamalapit na pwede kong tabihan eh. Kaya dito na ako naupo. Nakangiting sagot ni Antonio. Alam mo Manong, lumang modus na yung pagpapaawa nyo. Tingnan mo nga yung kasuotan mo. Mukha ka bang may pambayad? Muling napatingin si Antonio sa kanyang sarili. Bagamat binilahan kasi siya ng kanyang mga anak ng mga mamahaling damit, mas pinili pa nga rin niya ang mga lumang kasuotan na kanyang nakasanayan dahil dito nga siya komportable. Pasensya ka na iya. Ganito kasi talaga ang nakasanayan ko. Kahit noong nasa probinsya pa lamang ako nakatira. Hindi ko ba nahiya? Tingnan nyo nga ang mga tao dito sa bus. Maayos at magaganda ang kasuotan nila. At isa pa, hindi ako komportable na nandito ako sa tabi ko. Baka akalain nila may kasama pa akong pulubi. Walang humpay na sigaw ng babae. Hindi naman ako pulubi iha. May mga anak naman ako. At sila ang sumusuporta sa akin. Kahit pa paano naman, maayos ang buhay namin. Sus! Hindi ako naniniwala dyan. Basta ayokong tumabi ka sa akin. Alam ko makakatulog ako sa biyahe. At baka pagising ko, wala na ang mga mamahaling kong gamit. Kaya pwede ho ba? Umalis na lamang kayo sa tabi ko? Napahiya na lamang talaga si Antonio noong makita niyang salip
na ipagtanggol siya ng mga tao. Nagawa pa nga siyang pagtawanan ng mga kasama niyang pasahero. Ganito lamang ang suot ko, pero hindi naman nangangahulugan na may masama akong intensyon sa iyo. Sa maniwala ka man o sa hindi, wala akong interes sa mga gamit mo. Hindi ko yung kukunin. Hindi ko yung gawain. Basta! Iyoko ng maraming dahilan. Umalis ka na lang sa tabi ko. At dahil hindi nga gusto ni Antonio na mas lalo pang lumala ang gulo, nagpaubaya na nga lamang siya sa malditang babae. Wala na nga ring pasahero ang gustong tumabi sa kanya dahil sa lahat ng mga narinig nila. Maging ang konduktor ng bus, ipinababa na nga rin siya para hindi na nga magkagulo pa. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang bumaba na lamang at muling naghintay ng panibagong bus na magpapasakay sa kanya. Sa kabila ng lahat ng mga nangyari, nanatiling positibo si Antonio. Hindi niya gustong masira ang plano niya na sorpresahin ang kanyang anak. Kaya naman noong makarating siya sa restaurant nito, malawak siya nakangiti habang naghihintay. Subalit, sa hindi niya inaasahang pangyayari, muli palang magtatagpo ang landas niya at ng babaeng maldita na nakasabay niya sa bus kanina. "Oy, anong ginagawa mo dito? Sabi ko na nga ba magnanakaw ka. Ang lakas naman ng loob mo. Nasundan pa ako dito? Grabe ka talaga." Muling sigaw ng babae. Dahilan para makuha ang atensyon ng mga customer at tauhan dito sa restaurant. Napatingin si Antonio sa kasuotan ng babae at doon nga niya natuklasan na waitress pala ang babaeng ito sa restaurant. "Kung magnanakaw ako, iha, dapat kanina pa kita ginawa ng masama. Hanggang ngayon ba, hindi ko pa naniniwala na wala akong masamang intensyon sa iyo?" Mapagkumbabang paliwanag ni Antonio dahil hindi niya gustong magkagulo pa sa trabaho ng kanyang anak. "Itsura mo pa lang kasi, hindi ka nakapanipaniwala. At para sabihin ko sa iyo, baka nagkakamali ka ng pinupuntahan. Hindi mo ba alam? Isang mamahaling restaurant ang napasukan mo, sigurado. Kapag nakita mo ang mga presyo dito, baka magulat ka na lang at mapakamot sa ulo mong walang buhok." Dugtong pa ng mayabang na waitress. Hindi na lamang umimik pa si Antonio dahil baka mas lalo lamang humaba ang usapan. Maya-maya pa nga rin, hindi niya inaasahan ang biglang pagdating ng kanyang anak. Napauro nga siya sa sobrang pagkapahiya. Ngayon niya lamang napagtanto na maling-mali siya, na basta na lamang siya pumunta sa restaurant na pagmamayari ng kanyang anak dahil masyadong pang mahirap ang kanyang kasuotan. Sa takot na mapahiya sa kanyang anak at pagtawanan nga rin ito ng ibang tao, mas pinili na nga lamang niya na manahimik sa isang tabi. "Anong nangyayari dito?" Nalilitong tanong ni Joseph. "Sir, paano ba naman ako hindi magagalit? Sinusundan ako ng matandang lalaking ito. Tingnan mo nga, sir. Itsura pa lamang ng matandang yan. Hindi na talaga mapagkakatiwalaan. Muntik na niya ako nakawan kanina sa bus. Tapos may binabalak pa rin siya na masama dito sa restaurant nyo. Halata naman sa itsura niya, sir. Ulubi yan. Kaya wala talaga siyang pambayad sa restaurant nyo. Pumasok pa yun dito, oh." Sumbong ng waitress sa pag-aakala nakakampihan siya ng kanyang amo. Nang dahil sa mga salitang narinig, matinding awa ang nararamdaman nito para sa kanyang ama. Hinintay niya magsalita ang kanyang tatay para ipagtanggol ang kanyang sarili. Subalit, nanatili itong tahimik at parang tinatanggap ang lahat ng mga masasakit na salita na sinasabi sa kanya.
Nang dahil sa pangyayaring ito, biglang bumalik sa isipan ni Joseph ang nakaraan kung saan buong tapang siya ipinagtanggol ng kanyang ama sa kabila ng estado ng kanilang buhay. Kaya't ngayong araw na ito, sisiguraduhin nga niya na ibabalik niya sa kanyang ama ang kabutihang yun. May pruweba ka ba sa lahat ng mga sinasabi mo? Mariing tanong ni Joseph sa kanyang waitress. Wala naman po, sir. Sumusunod lang po siya sa akin eh. Tsaka sa bus kanina. Sa akin pa po siya tumabi. Nahihiyang sagot nito. Kung wala ka palang sapat na pruweba, ano namang karapatan mo na husgahan ng isang tao na wala namang ginagawang masama sa'yo? Nagsimula ng mamuo ang galit ni Joseph, samantalang mas lalo lamang kinabahan ang malditang babae sa kanyang harapan. Gusto ko lang naman pong protektahan ang restaurant natin, sir, sa mga magnanakaw na katulad niya. Wala po akong masamang intensyon. Pagtatanggol pa nga nito sa kanyang sarili, muling hinarap ni Joseph ang kanyang ama na kanina pang pinagtatawanan ng ilang empleyado at mga customer dito. Anak, huwag na natin palakihin pa ang gulong ito. Mahinang bulong ni Antonio habang pilit na tinatago ang totoong pagkatao niya. Subalit, sa pagkakataong ito, wala nang makakapigil pa kay Joseph na isiwalat ang katotohanan. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ama para dalhin ito sa gitna. Hindi naman makapaniwala ang lahat dahil sa kanyang ginawa. Sir naman, bakit siya pa po ang kinakampihan mo? Hindi makapaniwalang tanong ng babae. Napakahirap ng buhay ko noon. Muntik na akong tumigil sa pag-aaral kung walang espesyal na tao na buong puso nagbigay sa akin ng suporta. Araw man o gabi, sinisikap niya magtrabaho para lamang maibigay lahat ng mga pangangailangan ko. Ilang beses ko na rin siyang nahuli na nagtitiis ng sarili niyang gutom para lamang mapakain ako at ang mga kapatid ko. Kaya wala kayong karapatan na pagtawanan at husgahan ang matandang lalaki sa tabi ko. Ako lamang ang higit na nakakilala sa kanya. Kaya't masasabi ko talaga na mabuti siyang tao. At kung hindi dahil sa pagsusumikap niya, wala ako dito. At wala rin kayong mga trabaho. Kitang-kita ni Joseph ang pagkalito ng mga taong nakikinig sa kanya. Kaya hindi na nga rin siya nagpaligoy-ligoy pa. Ang matandang lalaki na nasa tabi ko ngayon, na walang awa niyong pinagtatawanan, walang iba kung hindi ang tatay ko. Nabalot ng matinding gulat ang mukha ng lahat, lalong-lalo na ang malditang waitress na nang-api kay Antonio. Nagsimula na nga itong umiyak at lumuhod sa kanilang harapan. Sir, pasensya na po sa mga nasabi ko tungkol sa tatay niyo. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po kasi talaga alam na tatay mo po pala siya. Pagmamakaawa nito. Subalit, nanatiling matigas ang puso ni Joseph. Umalis ka na sa harapan ko. Wala kang karapatan na magkaroon ng isang magandang trabaho. Walang karapatan ang mapanghusga na katulad mo. Hindi ko papalampasin lahat ng pangungutya at pamamahiya mo sa tatay ko. Galit na sambit ni Joseph. Sir, parang awa mo na. Pakiusap po. Patawarin niyo po ako.
Ang trabahong ito lamang ang bumubuhay sa pamilya ko. Hindi ko na po talaga ulit ng ginawa ko. Walang tigil sa pag-iyak ang babae. Pero desidido na nga si Joseph na tanggalin siya sa trabaho. Maya-maya pa, hindi inaasahan ni Joseph na tutulungan ng kanyang amang si Antonio na tumayo ang babaeng ito. Sige iha, pinapatawad na kita. Pero sana lang, magsilbi itong leksyon sa inyo na huwag basta-bastang mahusga sa isang tao kung panlabas na kaanyuan lamang ang pagbabasehan mo. Sana, huwag mo na itong uulitin ha. Dahil masakit talaga sa pakiramdam na mapagtawanan at husgahan. Lalo na kung mali ito. Nakangiting sambit ni Antonio na walang kahit anong galit na nararamdaman sa kanyang puso. Maraming salamat po sir sa pagpapatawad nyo. Huwag po kayo mag-alala. Palagi ko pong babaunin ang isang mahalagang aral na ito. Nagsisising sagot ng babae. Samantala, hindi naman makapaniwala si Joseph dahil sa kabila ng lahat ng mga masasamang bagay na nararanasan ng kanyang ama, nakuha pa nga nitong magpatawad. Hindi niya lubos maisip kung bakit ganun ang desisyon nito. Kaya't noong makauwi sa bahay, ay masinsinan nga silang nag-usap. Tay, bakit niyo po yung ginawa kanina? Kung magiging mabuti lamang po kayo lagi sa ibang tao, hindi sila titigil sa pangmamaliit sa inyo. Mauulit at mauulit lamang talaga ang lahat ng mga nangyayari. Anak, huwag mo nang alalahanin yun. Gusto ko lamang talagang bigyan ng pagkakataon na magbago ang babaeng yun. Bata pa naman siya. Marami pa talaga siyang malalaman o matututunan sa buhay. Normal lamang talaga na magkamali. Ang mahalaga, gusto mo magbago. Pero tay, sobra-sobra na po ang pangmamali na ginawa niya sa inyo. Sigurado po ba kayo? Hindi mo lang kayo nakaramdam ng kahit anong galit sa kanya? Hindi makapaniwala ang tanong ni Joseph. Kaya't mas lalong lumapit sa kanya ang kanyang ama at marahan nga siya nitong tinapik. Ayos lamang ako anak. Hindi ko lang talaga gusto na magtanim ng kahit anong sama ng loob sa kahit na sino. At isa pa anak, mas mahalaga ang pamilya ko kesa sasabihin ng ibang tao. Kaya wala na sa akin lahat naman nangyari. Kakalimutan ko na yun. Sigurado ka ba talaga dyan, tay? Nakangiting tumango si Antonio. Oo anak, pasensya ka na rin talaga ha. At naabala ko pa ang negosyo mo kanina. Hayaan mo, sa susunod, susuotin ko na ang mga pinamili niyong damit para sa akin. Para hindi na kita mapahiya sa mga customer mo. Tay, kahit kailan po, hindi po kayo naging kahiyan para sa akin. Sa katunayan, kayo po ni nanay ang mga taong ipinagmamalaki ko sa buong mundo. Sapagkat maswerte po kami dahil kayo po ang naging mga magulang namin. Hindi maipinta ang matinding tuwa sa mukha ni Antonio dahil sa mga salitang narinig. Anak, nga pala, may isa pala akong kahilingan para sa iyo. Ano po yun, tay? Hindi ba't noong nakaraan, tinanong mo ako kung saang bansa ko gustong pumunta para sa kaarawan ko naman? Oo nga pala, tay. Teka, may naisip ka na po bang lugar? Oo anak, gusto ko sanang bumalik sa dating bahay natin. Napakunutang noon ni Joseph dahil hindi niya inaakala na yun ang magiging sagot ng kanyang ama. Teka tay,
Bakit naman po doon nyo gustong pumunta? Napakarami po nating masasamang alaala doon. Dahil madalas po tayong pagtawanan at maliitin ng mga kapitbahay natin. Baka kapag bumalik po tayo doon, yun na naman po ang gawin nila. Gusto ko lamang silang tulungan. Dahil balita ko anak, sinalanta ng bagyo ang lugar natin. Kahit papaano, naging parte pa rin sila ng buhay natin, anak. Nang dahil sa kanila, mas lalo tayo nagkaroon ng motibasyon para lalo magsumikap sa buhay. At isa pa, napakatagal na panahon na rin ang lumipas magmula noong bumisita tayo doon. Panahon na rin siguro para muli nating balikan ang dating bahay natin kung saan tayo nagmula. Mahabang paliwanag ni Antonio, kaya't hindi na nga ito nagawa pang tanggihan ng kanyang anak. Sige po tay, kung yan po talaga ang desisyon nyo, susuportahan ko po kayo. Nakangiting sagot ni Joseph. Pagkatapos ay mahigpit na niyakap ang kanyang ama. Maraming salamat anak ha. Labis talagang humanga si Joseph dahil sa kabutihan ng kanyang ama. Noon pa man, hindi na nga nawala sa isipan nito ang pagtulong sa ibang tao. Kahit na sila nga mismo ay hirap na rin sa buhay. Tinupad niya ang hiling nito para sa kanyang kaarawan. Sa halip ng gastusin ng kanyang ama ang pera para magbakasyon sa ibang bansa, mas pinili nga nito na ibili ng mga pagkain para makatulong nga sila sa mga kapitbahay nila noon na nasalanta ng bagyo. Noong balikan nila ang dating lugar kung saan nga sila nakatira, doon lamang niya napagtanto na napakalayo na nga rin pala talaga ng kanilang narating. Samantala, labis naman ang tuwang nararamdaman ni Antonio noong makita niya ang lugar kung saan niya sinikap na palakihin ang kanilang mga 3 anak. Sira-sira na ang kanilang bahay noon at halos tangay na nga ito ng bagyo. Hindi rin makapaniwala ang kanilang mga kapitbahay noong muli silang makita. Napaiyak na lamang ang mga ito dahil hindi nila inaasahan na ang taong minamaliit at pinagtatawanan nila noon ay siya palang tao na magbibigay ng tulong sa kanila ngayon. Maraming salamat Antonio. Pasensya ka na sa lahat ng mga nagawa at nasabi ko sa inyo noon ha. Sambit ni Aling Susan. Napakatagal na panahon na rin noon nangyari yun, kaya kalimutan na lang natin yun. Kamusta na kayong lahat dito? Ayos lang ba ang lagay nyo? Nag-aalalang tanong ni Antonio. Naging maayos ang lagay namin dahil sa mga pagkaing dala nyo. Hindi na ako magtataka pa kung bakit lubos na kayong pinagpapala. Dahil noon pa man, napakabuti na rin talaga ng puso mo. Nakangiting papuri naman ni Aling Basing. Hanggat kaya ko pong tumulong, tutulong po kami. Basta, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Nandito lang po ang pamilya namin. Tutulong po kami hanggat kaya namin. Huling sambit ni Antonio. Dahil sa kabutihan at kasipagan ni Antonio, naging inspirasyon talaga siya sa maraming tao para magpursige at magtiwala sa kanilang sariling kakayahan. Ang kwento niya ay nagpapaalala sa atin na hindi hadlang ang kahirapan para maabot ang mga pangarap. Hindi dahil mahirap ka ngayon ay mananatili ka na sa ganoong kalagayan. Kaya mong baguhin ang iyong buhay basta't magtiwala ka lamang sa iyong sarili. Patuloy kang magsikap at huwag kang susuko sa dami ng mga pagsubok. Ipinapakita rin sa kwento ni Antonio na huwag maging mapanghusga at matapobre. Hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat tao at hindi kailanman maging batayan ang panlabas na anyo para husgahan
ang kanilang pagkatao. Ang pagiging mabuti sa kapwa, anuman ang kanilang estado sa buhay, ang tunay na kahulugan ng salitang tagumpay. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Antonio. Sa kwentong ito ay pinapaalam, magbago man ang ating estado, ay pilitin pa rin natin na huwag baguhin ang ating magagandang katangian. Ano man ang gawin natin, ay mayroon pa rin talaga ng mga mapanghusga. Pero ang importante ay piliin pa rin natin kung ano ang tunay na mabuti. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.